Yeah, good morning mga lods. Check natin. It's 5:50 na umaga. Doon na tayo sa alarm natin. 10 minutes. Yeah, hindi ko alam kung bakit. Pero dahil sobrang lamig. Yan. Ganda rin ng panahon. Umagang kay ganda. Thank you Lord sa magandang panahon. Oh, for sure, marami ulit sila matatapos pag ganito yung panahon. Update ulit tayo. Matapos nila kahapon. Itong bubong sa harap. Nalagay na nila yung mga bakal. Ganun din dito sa likod. Nalagay din nila yung bubong tsaka bakal. Nakapag-buhos din sila kahapon dito sa mga poste natin. Nataasan din yung pader. I think ito na yung pinaka sagad niya. Nataas ng poste. Hindi ko alam kung ano agenda nila mamaya, pero may hinala ko na magpapalitatan na sila ngayon ng mga pader, and hindi ko alam kung aayusin din nila yung mga poste natin. So yun lang. Update tayo mamaya. Kain muna tayo ng breakfast natin. Tara, kape. Today di-deliver na yung third batch ng materyales. Yung merong semento, yung last batch ng semento para sa flooring ng ating bakod. Estimated time daw na may di-deliver siya is 2 p.m. Hindi ko lang sure kung maghahalo na sila ngayon ng semento ng flooring or magpapalitada sila. Pero malakas ang kutob ko na magpapalitada sila ng mga pader ngayon. Sa bilis nilang gumawa, tingin ko hindi naaabuti na 15 yung pagpapagawa natin. Magaling din kasi mag-instruct yung ating nakuhang contractor, si Tuyatan. Alam niya na agad yung agenda niya, HT. Nabibigyan niya na agad ng instruction yung mga tao niya. And take note, 4 hours straight kasi silang nagtatrabaho, break, and then another 4 hours straight ulit. So, kaya tingin ko, mabilis talaga matatapos yung ating project na bakuran, gate and bakod. Ayun pa pala, isa pa pala. Tingin ko rin maghuhulma na sila ng gate. Tingin ko magpuputo na sila ng mga tubular, and then isasalpak na nila yung gate. Or mag-welding sila ng gate. And dun kasi sa gate, hindi kasama yung pagpapapintura nun. Pero lalagyan nila ng primer. And ang plano ko, para hindi ko na sila muna kunin for the meantime, kasi wala na akong budget para magbayad ng pintor. Magpapaguide na lang ako sa kuya ko na expert din sa pagpipintura ng mga bahay at mga materyales. And ang plano ko, chocolate brown or dark brown yung maging kulay ng gate natin. Hindi ko alam, pero mas gusto kong gano'n yung kulay ng gate. Para hindi masyadong halata kapag madumi siya. And habang tinitignan ko kanina yung bakuran natin, yung meron ng bubong dito sa harap, napansin ko na malaki pala talaga siya. Malaki pala yung space. Kasi nung hindi pa siya natatayuan, yung mga damo-damo pa lang siya, parang naliliitan ako nung ini-imagine ko na may gate dito, nakabubong na siya. Ini-imagine ko na parang ang liit niya. Feeling ko parang nadaya ako dun sa kontrata dito sa buong lupa na 88 square meter. Sabi ko parang hindi siya 88 square meter, parang 80 square meter. Kasi yun yung nakalagay sa layout. Sabi kasi nila wala nang
wala silang copy for 88 square meter. Ang meron lang sila is yung 80 square meter na layout na pwede ko raw ibigay sa mga kontrata. So naguluhan ako, saan ako mag-a-adjust, sa harap ba, sa likod, or sa gilid ng another 8 square meter. Pero sabi nga nila, yung paharap daw, doon daw ako mag-adjust ng another 8 square meter. Which is yung pahaba na 8 square meter. So yun lang, tapusin ko lang ito pagkakape, and then hintayin na natin yung ating mga workers. Let's go! Kakatapos ko lang magkape. Then nag-decide ako maglakad-lakad muna dito sa subdivision. Isang lap, isang ikot. So as a form of exercise natin. Kailangan natin maging healthy dahil may lumalaganap na naman sakit, no? Yung invisible pneumonia daw. Hindi ko alam kung ano tawag nila doon. Time check 6:20 ang umaga. Maya andun na yung mga workers natin. Sakto yung pagkaikot natin dito. Sarap mag-jogging dito. Sarap maglakad-lakad, mag-jogging. Mga nag-exercise din dito. Yun na ng panahon. And napansin ko lang din yung ilan sa mga kapitbahay namin dito, mga naka-solar. Naka-solar light. And dahil doon, nagkaroon din ako ng plano na magpakabit nun. Kasi malaking tipid siya sa kuryente. Lalo't hindi masyadong mapuno dito. No, wala, I think wala ang ganong puno. Mga halaman marami, pero yung puno is kakaunti. Or wala nga akong makitang puno. So meaning, mas maraming space na pwede mong mapagpakabitan ng solar light. So bala ko na bumili, kakanvas na ako. Yan ang ating progress. Construction project. Bakod and gate. Mga tira pa tayong hollow blocks. Di ko lang kung saan nila gamitin yan. So nakapanibago yun dito sa bandang pintuan. Usually kasi sa umaga kapag bubuksan ko to, maliwanag na siya. Kasi nga, wala pang cover. Pero kanina, pagbukas ko ng pinto, parang ang dilim-dilim pa rin. Well, yun naman talaga ang target na. Kasi kapag umuulan at malakas ang hangin, umaanggi, pinapasok kasi yung ating harap. Pinapasok ng tubig, nasisira din tong pintuan natin. Wala pa kasi tayong pamalit. So mahal pala ang main door talaga sa mga hardware or sa mga Home Depot. Mahal siya. Ranging 8,000 to 10,000 ang presyo. So habang nag-iipon tayo ng pamalit, pinauna na rin natin na magkaroon ng cover sa harap. And at the same time, sampayan na rin. Kasi wala tayong sampayan. Maasa lang tayo sa simpleng bakal, yung mahabang bakal dito. And yung tripod ko, ginagamit ko siya as patungan nung sampayan natin na bakal. So usually dito ko siya sinasampay sa harap. Pinapatong ko lang yung bakal dito sa bintana, yung kabilang end ng bakal. So yun yung nagsisilbing sampayan. Pero for this one, magpapakabit tayo ng sampayan kay Kuya Atan, kahit dalawa lang. Pero so far, ganda naman. May space pa rin naman doon sa kabilang side kung gusto mong paarawan yung mga damit, no? So yun lang. Dumating din mga workers natin. And mag-start na sila maya-maya. Ayan na sila. Kompleto ulit sila, 6. Ayan. So magpo-flooring na sila dun sa tapat ng bahay. Para dun sila makagawa ng bakal para sa gate. Kuha ulit tayo ng permit for the third batch ng materials. Time check 10:35. So for sure naman bukas na yung office. So yan, minute ulit. Kumanda ulit yung panahon. Umulap kanina. And yun nga, nakakuha na rin tayo ng
permit para sa third batch ng materials natin. At ibibigay ulit natin siya sa guard. May hindi ako na-include dito pero sana mapakiusapan natin yung guard na ilagpas na lang din. Yan. Ito yung worth 11,970 yung sa previous video natin. Yan. Ang galing, no? Ito lang yung materyales pero umaabot na siya ng libo-libo. Yan. Ito na tayo sa guard. Nandito na tayo sa guard. I-deliver daw yung materyales either 1 PM or 2 PM. So, let's go. So yun, after an hour, ito na yung resulta. Simento na nila yung buong veranda. Ayan. Ang bilis nila gumawa. May gate na rin eh. So yun, lunch break muna. Mag-lunch muna yung ating mga manggagawa. And natapos nila as of the moment is yung pagsisimento ng veranda o yung harap ng bahay natin. Elevated siya. So mas mataas siya ng kaunti kumpara dun sa flooring dun sa parking area natin. So yun, magla-lunch din muna ako and update tayo mamaya. Yan. Ito the last batch na materials. 30 bags ng cement plus yung pinahabol natin na bistayan tsaka concrete mix. So ayan, may sinuli tayong isang CPR lens. Na-refund naman natin kasi wala naman siyang gasgas or kahit ang damage. So, ayan. Kakauwi lang natin mga workers. Time check, 3:52 na ng hapon. So, medyo mas maaga silang umuwi ngayon compared kahapon. And so far, marami silang nagawa, no? Mag-update tayo mamaya. Maligo lang ako. Okay? Okay, nakabalik na tayo dito sa room. And i-wrap up lang natin yung nangyaring progress ngayong araw. Unang-una, nakapagsemento sila dun sa pinakaharap natin at likod. Both rough finish yun kasi plano natin ipa-tiles yun. Siyempre pareho para maganda yung entrance and maganda yung pagsalubong natin sa mga bisita. And at the same time, yung sa likod naman is para sa plano nating kusina and also iuusog natin yung CR sa part na yun. And na-deliver na rin yung third batch ng ating mga materials. So nagkakahalaga siya ng 11,712. So, supposedly, dapat 12,135 siya. Pero, dahil may sobra tayong materials, pina-refund natin sa kanila, which is a good thing para sa akin kasi nakatipid ako ng 432 or 423. Kasi yung CPR lens, dalawa kasi yung originally in order natin. Hindi nagamit yung isa. And sinabi ni contractor na pwede raw siyang isa ulit. And yun nga, nung kinonta ko yung hardware kanina, kasabay nung pagpapadeliver, sinabi ko na may isasauli kami yung isang CPR lens at kung pwede ba siyang i-refund or ibawas na lang sa total ng cost ng materials natin na dineliver today. So pumayag naman sila and yun nga, nakatipid tayo ng 423 pesos which is malaking tulong yun para sa akin as someone na nagpapagawa no, and
shoulder lahat ng gastos dito sa bahay. So itatago natin to, remembrance to ng ating hard work. And today din, dumating nga pala yung ating address signage and yung ilaw natin para sa 3 poste. So kunin ko lang siya. So ito siya. So tara, unbox natin siya. Yung isa dito, nabuksan ko na itong address signage natin. Signage. Natanggal ko na yung isang wrapper niya, pero itong bubble wrap niya, hindi pa tinatanggal. Pero sige, tara, tanggalin natin. So ito siya. Ang ganda actually. Nagagandahan ako sa kanya. Black 14, letter 38. And ang kasama niya, itong house keychain ata to. And yung, hindi ko alam tawag dito, pagpasensya nyo na. Yung gagamitin para i-drill yung signage natin dun sa poste. So tara, unbox naman natin yung ilaw para sa poste. Ang nakalagay dito, fragile daw. Hindi ko fragile talaga. In fairness dito sa in-orderan ko, grabe yung pagkaka-bubble wrap niya. Pakita ko sa inyo. Di ba may bubble wrap siya. May bubble wrap na siya doon sa unang layer. May bubble wrap pa siya dito sa last layer. So yan. Yan. Let's go. Yan. Ito yung mga bumbilya niya. So, 6 na bumbilya. Kasi yung isang shell, kailangan mo ng 2 bumbilya. No? Para maganda siya tingnan. Maganda rin kasi yung review ng shop. By the way, sa Shopee ko siya nabili. Worth 500 plus ata. And dahil may mga vouchers doon, nakatipid ako ng 400 ata din. Buksan lang natin yung isa kasi for sure naman para-pares lang naman yung laman niya. Unless may damage. And bukas, papatesting natin ito ang contractor kasi baka magkamali ako ng setup. Mahirap na, diba? Yan, so ito siya. Ang ganda, ang elegant niya tingnan. Pang social. Medyo social siya tingnan. May screw siya. I think dito ilulusot or dito yung entrada. Yung entrance ng ating mga bumbilya. So, ganyan siya mangyari. Nakahang siya sa wall. Ayan. Ganda, di ba? Laki rin nyo. So, yan. 2 bumbilya. So, ilaw siya. So, kung gusto nyo rin ng ganito, ilalagay ko yung link sa baba para ma-share ko rin sa inyo yung store na pinagbilan ko. Kasi maganda yung review nila actually. So, yun lang mga lods. Dito ko na i-end yung video for our day. Anong day na ba? For our day 7. So, day 7 na natin. Ayun lang. Kita-kits bukas ulit. And peace out. Tama ba? 4, 5. Ginagawa